Ito ang aking kwentong kinaraan. Panahon 1991 ay maglabing 2 taon na akong gulang. Bago ko pala simulan ang aking kwento, ay tawagin mo ko sa pangalang Anjo. Sa panahon na yun, tanda ko pa ang nangyari sa akin. Doon pa kami nakatira sa limlim ng bundok. Dahil doon, ang aming hanap buhay at may saring lupa na sinasakaan, at sa panahon na yun ay katuwang na ako ng aking ama sa pagtatrabaho. Sa maraming araw, buwan na pamumuhay sa bundok ay mayroon akong napansin o sumisilip kapag dumadaan ako sa isang puno ng baliti. Inayaan ko lang ito, di kaya guni-guni lang dahil din sa paanan kami ng bundok ay madaanan lagi ito puno ng baliti. Pagkalipas ng isang araw, dahil pahapon na sa pagpapastol ay pauwi na sana ako na mayroon akong napansin na isang puno malaking tao, itim at mayroon pang dubla na sigarilyo. Nang tumatakbo na sana ako, tinawag na ang pangalan ko. Paring Anjo, huwag kang matakot. Gusto ko lamang ipagkaibigan. Matagal na kitang sinusubaybayan at ako lagi nang protekta sa iyo kapag gusto ko saktan ng ibang kalahi sa aming kaharian. Huminto ako at parang totoo lahat ang sabi niya. Dahil naalala ko, muntikan lang pala ako nahulog sa bangin noon. Pero may humila sa akin, siguro nga ito ang nagligtas sa akin. Sinagot ko naman na pwede dahil nakilatas ko naman na mabait rin ang kapre na ito. Kalipas ng araw, buwan, nang matagal na kami magkaibigan ay niyaya niya ako na pumunta sa kanilang kaharian o di kaya'y ang kanilang tinitirhan. Kaibigan, matagal na tayong magkaibigan ay iyain kitang pumasyal sa aming kaharian. At pumayag naman ako sa gusto niya at hindi ko naisip na makabalik ba ako o hindi na. At tanong ko naman sa kanya, kaibigan, punta na tayo sa inyo, pero tinuro niya sa akin ang isang puno ng baliti. Kaibigan, dito ang aming kaharian. Kung gusto mo makapasok dito, iikot ka ng 7 ikot at taplasin mo ang iyong mukha. Nasunod ko naman ang bilin niya at mayroon pa itong pinaalala sa akin na ano mangyari ay huwag ako kakain sa hinahain nila na pagkain kung gusto ko pa makabalik. Nakaikot na ako at nahaplas ko na ang aking mukha ay hindi talaga ako nakapaniwala sa nakita ko. Mala paraiso na lugar. Ang kakahuyan o gubat ay napalitan ng mga sari-saring tanawin na first time ko pang makita. Pero ang mga nakatira dito ay sari-sari na. Mga nilalang, mayroon pa akong nakita na duwindi, diwata, at kung isa-isahin ko ay nakatakot na mga mukha. Nasa isip ko dito ay astig din pala, may kanyang-kanyang bahay din sila sa kanilang kaharian. Nasa bahay na kami ng aking kaibigan na kapre ay mayroon sila agad hinahain para sa akin. Dapat ko daw ito kainin. Ang kadalasan ang hinahain nila dito ay kanin na itim, pula at saka puti. Pipiliin ko sana dito na kanin kulay puti dahil ito ang kinakain natin, pero hinilungan ako dito ng kaibigan ko na babalik na kami dahil medyo matagal na, kaya bumalik na kami sa aming pinanggalingan. Kaibigan, buti ka lang sana hindi makabalik. Pag kinain mo ang hinain ng aking magulang, mabuti naawat pa kita. Ikaw lang talaga nakabalik dahil lahat na pupalak sa aming kaharian ay ginagawa na naming biyag. Dahil sa kaibigan kita, hindi mangyari yun at matagal-tagal na tayong magkaibigan. Yun akong ibigay sa iyo, itong panyo na ito. Gamitin mo sa mabuting paraan para mayroong bisa. Dahil ang bisa nito, kapag nagpunas ka sa iyong katawan, ikay mawawala. At huwag na huwag mo itong babasain. Hanggang dito na lang, kaibigan. Paalam. At nang maibigay na sa akin ang panyo ay bigla na siyang nawala. At pauwi na din ako nang nagtaka ang ama ko na ilang linggo na daw akong nawala at mabuti bumalik ako dahil hinanap din nila ako ng ilang linggo. Hindi ko dito sinabi sa ama ko na ibang kaharian ako nagpunta. Pagkalipas ng araw, buwan, ay hindi ko na ito nakita ang aking kaibigan na kapre. Isang araw ay inutusan ako ng ama ko na pumuntahan ang napastol naming hayop. Dahil gabi na yun ay ako lang mag-isa, dahil din siguro sa kuryosidad ay parang natakot na din sa gabi na yun.
Napag-isipan ko pala na mayroon palang binigay sa akin ang aking kaibigan na kapre. At ito yung panyo. Ang panyo pala ito kapag nailawan mo naging pula ang kulay. Kapag di mo inilawan, nawawala at kulay itim siya. Sinubukan ko pinunasan ang aking muka dahil ito ay labas ang kanyang bisa. At patuloy ako naglalakad, meron akong nakarinig ng huni ng tiktik at sari-saring huni. At meron pang lumilipad sa taas pero nilalampasan lang nila ako dahil din siguro ito sa aking panyong dala. At sa ilang araw, buwan ay normal ko na itong ginagamit sa bawat lakad ko, lalo na kapag gabi. Hindi ko na ito inaalam sa aking magulang. Isang araw nakalimutan ko ito sa aking ilalim ng unan. At nakita ito ng aking ina dahil madumi ito at birong amoy ay nilaban ito ng aking ina. Sa hindi inasahan ay nilagnat ang aking ina at parang wala na ito sa katinoang pag-iisip. Napag-isip ako na bawal pala basain ang panyo kaya mayroon palang balik na kamalasan. Pinagamot namin ang aking ina pero hindi na ito kinaya ng albularyo kaya patuloy na itong walang katinoan ang pag-iisip. Sa ngayon na mga ka-perfect ay nilisan na namin ang aming bahay sa bundok at dito na kami nakatira sa patag dahil din sa aking ina na wala ng katinuan. At sinubukan kong bumalik sa puno ng baliti ay hindi na talagang nagpakita ang kaibigan kong kapre. Hanggang dito na lang ang aking kwento, mga ka-perfect. Sana mabigyan mo ito ng payo at salamat sa iyong tagapakinig. So ayun no, salamat sa konting kwento na pinaanyik mo sa akin. Napakasulit din ito. Ang hirap pumayo sa ganitong kwento pero subukan ko pa rin ito. Una dito sa kwento na ito ay mayroong hangganan talaga ang pagkaibigan nyo ng kapre na iyon. Siguro gusto ka lang niya protektahan sa pahamakan at ang bait ng kapre na iyon dahil sa pagkaalam ko dito kapag nakapunta ka talaga sa kanilang karian ay 50-50 na yan makabalik sa lupa. Swerte mo pa rin pero ang kapalit lang talaga sa kwento mo ang kaluluwa ng iyong ina. Dahil yun ang siguro ang kapalit sa hindi ka nila nakuha ay sa iba din na paraan at sa iyong pamilya. Salamat sa iyong kwento at kung mayroon kayong kwentong parating sa aking ka-perfect, ang tagapayo, comment lang kayo para magawa natin ng kabuluhan ang iyong kwento. Salamat!